Now, shares basic information about his past and childhood. The early years of his life would be frequently due to his father's long military career.
Mr. Tinapay! Hello. Good day. Ilan na ba tayo? 105. I think marami pa tayong iniintay.
Kasi ang nag-confirm sa atin ay nasa 200 plus. So, hello, good evening. Ayan, almost. Maulan ba dyan sa inyo? Ayan, maulan na hapon sa inyong lahat. Naway, nagkape na kayo at nag-soup. Sabaw. Sabaw. Here and see. Okay, guys. Okay. Here and see. Nakikita ba yung screen natin today? Okay. So most of yung meeting natin ngayon, no, meron kasi tayong part na ipapakita talaga natin, like ide-demo talaga natin. So wala talaga tong practice, guys. So kung makikita nyo, baka mamaya meron tayong mga technical difficulties which will be part of this presentation kasi nga pag demo, live demo, syempre hindi natin maiiwasan yan. Anyways, ang topic natin for week 2 ay readiness and profile building. So let's just proceed. And again, welcome to AvaCore. This is your 1-month kickstart to virtual work freedom. So we're at week 2. We still have 2 weeks to go or 2 training to go. And actually after this meeting, you can actually start the client hunting, no? And hopefully by end of the month, meron na kayong makuha or meron man lang tayong matulungan. Isa sa inyo, hopefully isa sa inyo ay makaland ng client, which will be a great testimonial for us, which will be a great win for all of us. Nakakataba ng puso pagka meron tayong natutulungan, of course. Our topic for today is about building your profile or readiness and profile building. Ayan, so again, our mentors, not all mentors are available here. We have myself, yung mga bago lang dito, no? So most of my mentors here, most of them are website developer, as you can see on their bio. Web developer Kyle, optimization, Gerald for web development and funnel building, Mark for Shopify development and hard code, and Russell for WordPress development and SEO. So most of them are in line sa akin, of course, kasi na-meet ko sila sa isa kong client, which is running for 9 years or 10 years na ata ako sa kanila, and lahat din sila is our in-house developer, running 4 to 5 years na rin sila with us. So yes, possible po yan sa freelancing. Anyway, ayan, hello na lang din po kayo. Sila po yung makikita nyo dyan sa comment section, as well as our moderators. Yung moderators natin ay galing sa community. Ayan, welcome natin si Natoy, Rose Ann, Manilyn, Grace, Jonah, and Carlo. Sorry. Am I mentioning names randomly? Sorry ha. Wait lang ha. Double check ko lang names ng ating moderators just to make sure that I mention them correctly. Okay, moderator Joy May, moderator Natoy, and moderator Rose Ann, and moderator Carlo. Ayan, hello sa inyo dyan. Thank you for helping us. And sila po yung mga nakuha natin sa community na tumutulong sa amin to guide you guys, to give you a message, announce everything, yan. At ang perks nila, actually, sila yung mga nasa taas or top listing namin when it comes to hiring, no? So, if you want to be a moderator pag may opening tayo, please message Kyle. Siya po ang Ayan. Anyways, let's proceed with our week 2. So last week, we have discussed the foundations or fundamentals for VA. What is VA? Yan, yung mga na-discuss natin last week. And we have the YouTube recording. You can ask the moderators and admin kung wala pa kayong napapanood for week 1 because this is a great foundation kung ano ba talaga ang VA kasi yan po yung mga common na tinatanong sa amin and na-discuss na po natin yan. So for week 2, we're on application prep. Ayan, so ang makakover natin ngayon is VA resume and cover letter basic, yung mga portfolio sample,
where to apply, how to present yourself, online etiquette and red flags, yung mga common interview questions, and setting up your payment channels. Kung ano-ano yung mga payment channels na pwede nyong i-set up for your VA journey. So yan, again, yung week 3 natin is WordPress. Ayan, i-discuss po ito ni Kyle and Gerald next week. We will announce the date and time. So makakabuo na kayo ng portfolio, online portfolio, if you will watch Kyle and Gerald next week. And this is a great actually opportunity to master your skill. Kung meron kayong dedicated or you're one of the aspiring developers, you're free to actually attend this training. And again, mga website developer po kami. So, ang hiring namin ay madalas website development. Okay, so week 4, graphic and branding. Ayan, what is visual branding? Ano yung understanding branding guidelines? Ayan, Canva. Creating social media. Ayan, i-cover po natin yan sa last week of the month, which will be our last free training. And of course, the community will still be free. Wala po tayong membership fee. Okay, so you can stay as long as you want. Okay, for week 2, our first topic is actually, before we actually proceed, this is the freebie that I will send to all of the attendees today. So I have created a document which will be, you can use, no? It's a chat GPT prompts. This is a senior level GPT prompts and resume layouts na mga premium sa Canva that you can copy and paste and use it as your template. Ayan, mga ready to use na yan. So as you will receive this after this call. And okay, so ito na talaga, training proper na tayo, guys. Sorry sa mahabang intro, no? Again, from our previous conversation, medyo na-discuss ko na rin to. Pero before I actually start discussing this, again, I would like to give a disclaimer. No, yung mga tips, templates, and feedback na isi-share ko today are based on real-world experience, or yun yung mga experience na naranasan ko, and as well as the other fellow freelancer na nakausap ko. Ayan, so ito yung mga isi-share natin ngayon. And this is most likely the currently working for most of the freelancer and the beginners in the digital space. Okay, so while we aim to give you the best possible tools, but again, landing a job still depends on your effort, no? So ang pagkuha ng client, again, effort nyo po yan, readiness nyo po yan, confidence nyo po yan, and how you apply the strategies. This is just a tips and strategies. Hindi to talaga yung pinaka basis. And everything that you do, you can improve this, we can optimize this, but this is your starting point. Okay, and again, always your judgment and tailor everything to fit your goals and target clients. Okay, I just want to make sure you understand that. And this is again all your effort, no, sa pag client hunting. Sa pag-a-apply, meron akong top 5 na platforms na you can explore actually. Number 1 sa akin ang Online Jobs PH. Why? Because this is free. Meron din silang free application points, which is, I believe it's 60 points. And you can apply as many, probably 20 application per day for onlinejobs.ph. Ang medyo lang, ang red flag lang kay online jobs ay may napapasukan na rin siya ng mga scammer. So you have to be mindful sa mga too good to be true ng mga client, or nire-redirect kayo sa ibang mga platform. Later, I will actually cover that. Next is Upwork. Upwork, though this is also free, meron din mga points, or meron din silang tinatawag na connects para makapag-send ka ng proposal. I think they are giving 100 connects per month, which is for free. But again, ang downside naman ng Upwork is yung client, they will pay you through Upwork, and merong mga fees ang Upwork. Merong transaction fees, contract fees, and then medyo yung kita mo mababawasan ng mababawasan dahil sa fees nila.
And meron siyang dedicated na withdrawal day for Upwork. Kasi sa online jobs, pwede ka nilang i-hire via different kinds of payment, no? Maybe it's PayPal or other payment platforms ginagamit ng mga VAs. Next is Fiverr. Fiverr is really good for project base or yung mga gigs. We call it gigs. I actually hire a lot of freelancer in Fiverr for graphic design, yung mga small jobs. Ayan, so ayan na nga actually yung go-to ko sa mga small projects, yung mga maiikling projects lang, like how providing like a branding guidelines or creating a logo, yung mga small jobs. Ayan, Fiverr po yan. So kung interested din kayo dyan, pwede rin kayong gumawa ng accounts dyan. Facebook groups, maraming nag-hire ngayon sa mga Facebook groups. Most of them are Filipino VAs na naka-assign as a hiring managers, and most of them as well ay mga nag-outsource or mga VA agency. Ayan. Meron din ako mga nakuha dyan sa Facebook group. So I'm actually a testimonial for that. LinkedIn, meron din akong nakuha dyan sa LinkedIn. So you can actually optimize your profile. It's para lang siyang Facebook, to be honest. But you have to connect. Kasi ang LinkedIn kasi ay platform niyan ng mga professionals. Ayan, diyan mo makikita yung mga account ng mga CEO na hindi mo mahanap sa Facebook. Ayan yung mga, nandyan yung mga CEO, mga manager, yung mga COO, yan. Nandyan sila sa LinkedIn that you can actually connect and try to message them directly. So you can actually try that as well. Ito yung top 5 natin. But of course, I also have other things. So ito yung magiging free natin mamaya. I have here other platforms. I just saved it. Ayan. So, ito yung mga agencies, random na mga pwede nyong i-check kung pwede kayo mag-apply. Yan. Sa mga list niyan, kung saan kayo pwedeng mag-try, mag-send ng mga applications ninyo. But you just have to double check, no? Kung ano yung mga platforms na to. Kasi random na to eh. Meron dito mga part na para lang sa website developer, para lang um, sa mga different kind of niche, no? So you just have to double check their hiring. And usually yung website nila, meron sila diyang careers na page na doon yung mga hiring nila. Okay? So, i-share din natin yan later after this call. Meron akong nabasa dito, napansin ko lang na while I'm scanning, meron daw silang nakukuha sa Facebook daw, puro scammer. Actually, depende yan. Kahit saan po may scammer. Sa lahat ng platform na nabanggit ko, meron talaga. Pero nasa sa inyo po yan. Again, you have to be wise and mindful sa mga ganyang bagay. Yung mga red flags, huwag nyo nang ituloy. Pero kasi meron din naman kasing mga tamad na mga CEO, yung mga direct managers, no, na parang ang ikli sumagot or parang confusing sumagot, kaya parang pagkakamalan mo silang scammer. So, you just have to double check, try it unless manghingi sa inyo ng mga pera. Ayan, kung may hinihingi na silang something na kapalit, again, ayan, iwasan po natin yan, mga red flags yan. Okay. Eto naman, papakita tayo kung paano tayo gagawa ng profile. No? So, one of the profile that I highly recommend, kasi lahat halos ng client ko ay nakuha ko sa online jobs. So, yan yung platform na ating ituturo today. Ano ba ang mga basis ng platform na yan? Okay, so I would like to show my account. Medyo nakakahiya. Okay, so sige na, hindi ko na i-gatekeep. So, in creating a profile, you have to upload your clear, friendly profile picture. Meron dapat kayong professional headline. Importante yan kasi yan ang unang tinitignan ng mga hiring managers. And then, yung mga skills na ilalagay niyo, dapat talaga ay honest talaga kayo. You can make it sound good, pero dapat hindi kayo too good to be true. Okay? So, pag masyadong marami kayong skills, tapos parang nilagay nyo lang para lang ma-hire kayo,
Mahirap po yan, okay? Kasi pag nandun na po kayo sa field or nandun na kayo sa mismong work proper, mapapahiya po kayo. So, kailangan nyo po talagang ilagay yung mga skills ninyo as honest as possible. And lastly, you have to verify your account. Kasi may mga criteria. Ako kasi meron akong hiring manager na account sa online jobs kasi nga nag-hire din ako. So, may mga criteria dyan na hindi ka makakapag-message sa isang um, account kapag hindi naka-verify yung account nila. So you have to um, make sure that you send it or you verify it accordingly. So ito na nga. Okay, so ito hindi ko pa ito na-update kasi nga running ano na, parang meron naman akong mga current client today. So okay, so ito ang account natin. Ganito ang itsura ng verified. Ito dapat ang ID proof nyo ay nasa 90. And then, itry nyo yung mga test scores, yung mga qualifications dito. Yan. Okay, so let's just show how we can actually start an account here. In creating a professional profile, again, you have to add your clear and friendly headshot. Actually, yung mga headshot, naaalala ko nga nung araw, nung 2017, ang mga usong headshot nung time na yun is mga nakatuxedo. Alam niyo yung mga yung mga nagpapa-print sa mga tabi-tabi dyan, yung nagpapa 2x2, tas ina-edit na nakatuxedo sila, ganyan. Hindi na po uso yan ngayon. As long you, parang professional yung itsura mo, it's okay. Okay, meron nga diyan talagang parang model, eh, gano'n yung mga itsura niya, eh. Basta clear yung itsura or, professional looking siya, ayan, okay yan, acceptable yan. Yung mga headline ninyo, eto tinuro ko 'to actually kanina sa live ko sa TikTok, eh. Kung makikita niyo, oo, quote and tie pa yung iba. Kung makikita niyo dito, meron tayong headline. So, meron tayong headline which is this. Kasi ito yung unang tinitingnan. Ayan. So, hindi dapat nakalagay lang diyan, virtual assistant, napaka-plain, 'di ba? Parang admin, kung ano lang yung mga kaya niyong gawin, yan ang ilalagay niyo. You have to be creative sa headline niyo. Let's say, you're a multi-talented virtual assistant, you're a versatile and skilled virtual assistant, yan. Or 5 years experience of customer service. Ayan. So, yun yung mga magagandang headline kasi yan ang unang makikita nila or clickbait yan. Kasi yan yung, pagka nakakita ako ng nag-hire as a hiring manager profile, ang una kong nakikita dyan ay list or mga catalog, no? Ng mga freelancer, tas may mga names at headline. Yun lang ang nakikita ko. So, kailangan yung pagandahin ng inyong headline as much as possible. Yes, pwede po na may mga eyeglasses ako. Ayun, no, may eyeglasses naman ako dito, hindi nakita. Ayan. So, may eyeglasses po tayo dyan. Okay, so let's start setting up. Nag-set up tayo ng sample account, no? Yeah. Ayan, online jobs. Okay, kita ba? Kita ba ng lahat? Okay, so sign up tayo, sign up. Wala akong naiisip na pangalan, eh. Pero, um, gawa tayo ng pangalan. Gawa-gawa lang. I-delete din natin 'to agad. Okay, password and generate password. I am a Filipino. Yes, I am an individual worker, hindi ka agency. Kasi dito sa online jobs ay hindi po sila tumatanggap ng agency profile. So you have to be the hiring manager or the VA itself kung create kayo as a hiring pag kayo ay job seeker, kailangan niyo po maging individual representative, no? I do not have an account. Sorry na, meron akong account pero laro lang 'to. I agree to terms of service and conditions. Okay. Check natin 'yan, register tayo. Okay, ating i-confirm. So may mare-receive po kayong email at kailangan nyo siyang i-verify. Okay, wait lang. Naglo-loading. Hindi pa pumapasok ang ating account. Wait lang. Ayan, wala pa tayong nare-receive na email.
Ano na PLDT? Okay, resend tayo. Try natin i-resend. Okay, so you cannot proceed on this step kung hindi kayo verify via email. Okay, so ganito yung verification na marireceive nyo. Click nyo lang yan. Confirm nyo yung email and then view my account. Okay, login ulit tayo. Okay, unang-unang ire-request sa inyo or paggagawa sa inyo ng account ay ayan. So, ang una niyang tatanong is job title. Let's say, gawa tayo ng gawa-gawang pangalan. No? Wait lang. Alam ko meron akong hinanda dito somewhere. Gawa-gawa lang. Gawa-gawang name. Wag natin gamitin si Aya. Baka ma-flag tayo. Sorry na. Kita ko si Aya Bini eh. Okay, name. Let's say, wala pa palang name. OA. So, ito, job title. Let's say, kayo ay isang social media manager. Ayan. So, gagawa tayo ng sample persona, no? And then, kailangan ng profile description, kung ano yung mga details dito. First, ang gagawin natin ay ituturo ko sa inyo ang ChatGPT. Alam ko, marami sa inyo ang gumagamit ng ChatGPT. At ako ay isang AI, talagang pinopromote ko ang AI kasi malaki siyang tulong. I just wanna explain my side kung bakit ko ituturo to ngayon. Kasi maraming against sa AI. Of course, if you will use it lang talaga as is. But AI can help your work to be productive, no? And you can actually enhance your English, your grammar, and everything. But you just have to make sure you use it properly. And this is how you use it properly. So I will show it to you. Ayan, dami namang ebas ni ate mo eh. Wait lang ha. Mahina ang kalaban natin. Okay. Ang common mistake ng paggamit ng AI, anong common mistake? Make this better, make this sound good. Yan ang mga prompt nila sa AI, no? Kunyari, magta-type ka dito ng mga sentence, tapos sasabihin mo kay AI, can you correct the grammar and make this sound good? Ayan, yan po yung mga mali natin as a pag gumagamit tayo ng AI. First, this is part of the preview mamaya, no? Kung paano tayo, ayan, okay. Kailangan nyo munang i-feed ng information si AI. So as many information as possible, kailangan nyo munang magpakilala, kumbaga, kay AI. Sino ba yan? Ano ba yung mga information yan? Paano ko aayusin yung resume mo or yung cover letter mo kung hindi kita kilala? Kumbaga sa website, you have to build your database or knowledge base. Kumbaga sa FAQ, kailangan mong gumawa ng FAQ mo. Okay, so sa AI, kailangan mo ilagay yung name mo, expertise, experience, ano yung goal mo, ano yung purpose mo. So this is the example. Let's say si Maynard nga yung pangalan. No? Maynard de la Cruz. Ayan. Expertise. Expertise natin, ay meron akong mga sample na nilista dito, good for beginner, no? Ayan, content repurposing, social media scheduling, light graphic design, email formatting, creator, and e-commerce back-end support. Ayan, magpakilala muna tayo sa AI. Ano yung mga experience nyo? Ilagay nyo kay AI kung ano yung mga experience nyo. Ganito dapat ang pag-format ng mga experience. Hindi yung 5 years sa ganito ganyan. I-specify nyo or i-explain nyo kung ano yung ginawa nyo dun sa previous nyong trabaho or ano yung mga previous nyong ginawa. Let's say you supported 3 small brands with consistent content execution. Yan, help organize and repurpose over 50 pieces of long form content.
long form content into short form. Ayan. Meron din kayong mga, kunyari lang, mga nag-create kayo ng product upload. So you have to be specific as possible para matulungan kayo ni AI na i-enhance yung profile ninyo. Okay, familiar with Klaviyo MailerLite yan. Ilagay nyo rin, specify nyo lahat ng tools na ginamit nyo. Let's say Canva, Klaviyo, Adobe Photoshop, Notion, ano pa ba, Trello, yung mga common tools, okay? Para alam ni AI kung paano kanya ibebenta or paano niya ibebenta yung skills mo. Matutulungan ka niya na, okay, this is how you present yourself, ganyan, okay? So next, ano bang goals? Ano bang goals mo? Okay, kasi nakakatulong to sa nakakatulong to para alamin ni AI kung ano yung mga job description or yung mga job application. Let's say, pinis mo dito yung job description, sasabihin niya sa'yo, this is not in line with your experience. So, you should look for other application. So, medyo tutulungan ka niya, okay, hindi mo to kaya kasi medyo mahirap, parang ganon. Okay, so, or medyo malayo dun sa niche mo. Okay, ang goal ko dito kay Maynard ay Maynard de la Cruz. Ayan. Ayan, land freelance and part-time roles with small e-commerce brand creators and coaches. Become, ayan, grow into long-term support role with creative, ganyan-ganyan. Okay? Ano daw ang niche mo? Lagay mo rin dyan kung anong niche mo para alam niya. Let's say digital marketing, email marketing, admin, and executive assistant. Okay? Ayan, so gagawan ka na niya ng bio, okay? Pero again, if you're gonna use AI, you're not gonna copy-paste it, okay? You make it your own, okay? So you have to rewrite it as long as hindi mo siya kina-copy-paste. Kasi meron na po tayong AI detector. So you will use AI as a guide, as a help, no? Lalo na sa mga nagsisimula pa lang at hindi pa gano'n ka-confident sa kanilang writing skills, you can ask AI to make it sound better. But in this way, you have to be specific and ask the prompt accordingly or as specific as possible para hindi ka niya bigyan ng mga information na mali or masyadong malalim or masyadong mahaba. Okay, so as you can see here, ayan, meron na tayong pwedeng ilagay sa ating um, online job, no? Digital support specialist for creators in e-commerce brands, diba? Sobrang ganda na ng bio mo dyan. And meron ka na rin description. Pero for this demo, no, I'm just gonna copy paste it kasi we have small time lang sa ating discussion today. So, but if it doesn't sound like you have to edit it. Parang sabi, masyado namang malalim to or masyado namang parang hindi ko naman to vocabulary. Baguhin niyo yung words, baguhin niyo yung structure, make it sound like like you're talking, pero yung gagamitin yung context is, if you want to use the context provided by AI, then you can do that. Okay, so let's copy and paste it sa ating profile. Nasa na siya? Naliligaw na. Ayan, okay. Digital support, e-commerce brand, and also, as a hiring manager, I've mentioned this again sa ating TikTok live kanina. Ang sabi ko nga, ang unang tinitignan sa'yo is yung profile description sa inyong resume, sa inyong profile. Ayan, so you have to, parang wag mo ilalagay dito na taga Muntinlupa ka, taga ganito ka, ito natapos mong degree. Hindi na yon. Ang ilalagay mo dito is what you can contribute to them. Okay? Digital assistant with strong background, content repurposing, ayan, inilist niya lahat. Importante din kung meron kayong mga experience, you have to put it on your description and what are the tools that you use. So, yun yung top 3 natin, no? So, what you can contribute, your past experience, and what tools that you're using. So, let's say, associate graduate if you're a 2-year, full-time, ang beginner price po ng tag dito, ng pag-VA is $5 per dollar.
Ayan, okay. So, ayan po, per hour po yan. Okay, per hour. So, let's put it here. Per hour ay nasa 285. So, let's just close it at 290 or 300. Ayan, birth year is 1997. Let's say, male. I'm willing to use, okay, si time proof po ay isang time tracker. Ito po yung ginagamit ng mga ibang employer kapag wala silang sarili nilang time tracker. So, meron time tracker si online jobs, at yan po yung ginagamit nila. Pero minsan nagpo-provide sila ng ibang tools. So, next. Ano nangyari? Okay, okay, so ilang days? 5. Ayan, 5 hours, hindi pala, 8 hours. Ayan, pag full-time, 8 hours a day yan, okay? And then, ito yung magiging monthly mo, salary. Ito yung expected monthly salary mo. Sa mga nagsisimula dyan, $4 to $5 per hour is acceptable for beginner, okay? Meron talagang nag-o-offer ng $4 for beginner and parang proactive kayo for the certain period of time. Okay, tell us your skills. Lagay niyo lahat ng skills na ating binanggit. Yan, email marketing. Ano pa ba yun? Social media. Let's say, ano daw yun? Less than 6 months. Rate skill proficiency, no? Okay, lagay tayo ng sample here. Ayan. Okay, so let's, for the purpose of this, we will just use one. Next. Okay, so ito na yung magiging profile ninyo. As you can see, 0 pa yung ID proof kasi kailangan nyo siyang i-verify. Okay. Kailangan nyo magbigay ng mga information or mga dito ng mga i-connect nyo yung Facebook nyo. And then again, yung profile picture, you have to make sure na kita yung mukha ninyo. As long as it's professional photo, it's okay, no? And then bigyan natin yung verification dito. Ito yung mga requirements nila. Kailangan mo ng government ID. Verify nyo yung address ninyo. Ayan, so magiging 40 ID proof kapag nagbigay kayo ng government ID. 25 ID proof pag nagbigay kayo ng address verification. So, billing address. Okay, so billing address po niyan. And then, mobile number verification, i-connect niyo yung mobile phone niyo for verification or for 2FA. Meron din ditong mga parang sample test kasi minsan tinitingnan 'to ng hiring managers. Hindi lahat, pero may mga tumitingin talaga ng mga scores ng desk or ng mga influence 'yan. Meron po dito mga sample na exam. Okay, nasaan na yung ano dito? Ayan, okay. So, pag kinlik niyo po 'yan, yung title na 'yan, dito, magre-redirect po 'yan sa mga exam. So, it will take probably 15 minutes para makumpleto niyo yung 30 minutes para matapos, pero it will just take you less than that to complete it. Tapos yung pagkatapos niyo i-take 'tong exam na 'to, screenshot niyo siya, tapos i-a-add niyo dito yung time score niyo, ay yung test score niyo and then screenshot. Okay, and then same with IQ and English. Para lang din ito actually para lang din 'to sa mga, employer na masyadong, um, tip wait lang, sorry may okay, sorry hindi pala natin na-record 'no. Sorry, wait, record natin. Ayan, para sa mga hindi naka-attend so magkakaroon pa rin sila ng recording. Ayan, hindi natin masyadong nahabol. But, okay, so going back, sa mga gumagawa ng profile, so actually, sa Upwork ganito din. Sa Upwork, medyo mahigpit sila sa paggawa ng profile. It will take you days up to weeks bago ma-approve yung profile mo at hindi mo siya magagamit unless approved. Unlike dito sa online jobs, pwede mo na siyang gamitin as long as you have the ID proof and verification tag. Okay, so
You just have to complete everything and then you can actually start looking for the job. So dito mo lang siya hahanapin. Let's say you're looking for virtual assistant. Let's use my account no para medyo makita niyo talaga lahat. Okay, so yan. So diyan yung makikita yung mga job posts, yung mga opening ngayon. Let's say ito, kaka-post lang 'no, July 19. Wag naman kayo mag-apply sa mga luma na. So at least 3 days kasi everyday naman po nagre-refresh po ito. So at least 3 days yung job post, pwede pa kayo mag-apply. Pero 'pag sobrang tagal na, wag na kayong mag-apply kasi mga nakalimutan lang nilang i-delete yan. Okay, so anong makikita niyo kapagka nag-apply kayo sa online jobs? Makikita niyo kung anong klaseng work, kung part-time ba yan. Salary, huwag kayong malito. Minsan nilalagay nila dito peso, pero minsan 4. Ibig sabihin $4 per hour yan. Kung ilan yung required na hours nila per week, it's 19. Ayan. So, ayan po ang magiging itsura niya. Mamaya di-discuss natin yan. But that's how you create a profile on online jobs. If you have problem creating your profile in online jobs, we're here to support you on our Discord. And again, we highly advice na maging active kayo sa Discord natin. Kung meron kayong mga tanong, anything, kasi minsan nasa voice kami, nag-a-assist kami sa mga nagtatanong. It's free, 'di ba? You can take advantage of us while we're here. And ayan, so we can support you while you're actually creating your resume, your portfolio. And I have created in Discord pala. So meron akong kinreate dito sa Discord natin na part which is portfolio. Ayan, dito under ng activities, meron tayo ditong portfolio critic. I-send nyo dito yung mga resume ninyo, portfolio ninyo, kung papakritik nyo sa amin or ipapatingin nyo sa amin kung ano yung pwede nating i-improve sa resume ninyo. Ayan. So, tutulungan namin kayo sa Discord. Okay? So, ayan. So, nadaanan na natin to. Write your personalized bio. Who you are, what you can help with. Again, soft skills. Ayan yung mga soft skills. Sa mga beginner dyan, kung wala pa kayong mga experience, instead of experience, you can add your soft skills. Let's say, ano bang pwede nating ilagay ng soft skills dito? Let's say, ang pwede mong ilagay dyan is, looking, tag dito, 1 second. Ayan, you excel in communication and collaboration. Yan, you're organized, you're a fast learner. You can put that on your bio. And guys, wag niyo habaan, okay? Kasi short scan lang talaga ang ginagawa. Sa dami ng mga applicants, hindi nila yan binabasa ng buo. Ang binabasa lang ng mga recruiters ay title, name ninyo, headline ninyo, and yung short bio nyo. Pag masyadong mahaba, parang hindi nila yan nakukumpleto. Tsaka ang isa sa mga tinitingnan ko rin is yung pinaka-last na experience ninyo kung meron man. Okay? Next natin, simple resume. Ayan. Okay, so paggawa ng resume, meron din tayong prompt. Okay, meron din akong ginawang prompt for resume. Ayan. So, nasaan ang aking resume? Ayan, okay. Ayan, resume prompt. Ito lang po yung gagamitin ninyo, pero make sure that you use the same database ha. Kung gagawa kayo ng mga ano ninyo, dito na lang din, same database na lang din ang gagamitin ninyo para alam na kilala na kayo ni ChatGPT at hindi niya na itatanong kung anong experience ninyo or kung meron na kayong existing resume, you can actually copy and paste your resume in ChatGPT as well para ma-analyze niya yun at ma-add niya yun sa knowledge base niya. Okay, so eto na yun. Write resume for a role. Lagyan niyo yung role. At nung nagsisimula ako guys, nung nag-start ako as VA, gumawa ako ng 3 klase ng
resume. Bakit? Kasi iba't ibang niche ang ina-applyan ko. Gumawa ako ng resume na para sa admin or executive assistant. Gumawa ako ng resume na para sa website development at gumawa ako ng resume para sa social media manager. So, dapat kasi hindi siya pare-parehas ng bio or ng headline kung specific yung niche mo. So, you have to use this targeted niche or targeted headline sa paggawa ng mga resume. Okay, papakita ko sa inyo yung resume ko nung nag-i-start ako. Nakakatawa kasi hinahanap ko siya tapos sabi ko, "Ha? Parang ano, talagang." So, this is back 2017. Ayan. So, makikita niyo ang dami na agad red flag ngayon kung hiring manager ako parang masakit sa mata, 'di ba? Hindi naman siya masakit sa mata yung kulay ng violet pero hindi siya mabasa ng maayos. Like kunyari ayan yung mga header ko ay color green. Ayan. So, hindi ko alam kung nababasa niyo. Let's zoom in, 'no? Again, yung picture okay lang 'to, as long as it's clear. Ayan pa itsura ko before, medyo payat pa tayo diyan, 'no? And, yung technical skills, lagi niyo talaga siyang i-specify kung ano yung mga skills. Wag kayong gumamit ng mga progress bar. Alam niyo yung may mga percentage pa yung mga skills niyo, hindi po yan effective. Okay, so you have to parang i-list niyo lang lahat ng mga, um tawag dito, ng skills ninyo, technical skills or soft skills. So, pag sinabing soft skills, lahat yan ng time management, fast learner, productive, initiative, yan yung mga soft skills. Technical skills, ayan yung mga tools. Okay? So, yan yung mga tools. You can actually include both kung beginner kayo, which is actually a good ano. Ito yung ginamit ko, ito lang yung nahanap ko eh. So, this is sa social media, yan. So, yung headline ko medyo off. 2017. So, ito yung iiwasan natin. Kasi you have to be confident. Saka yan yung i-contribute sa kanila. Headline pa lang, ano na, 'di ba? Parang, okay, may laban to, ganyan. Okay, so yung mga career path, ito yung mga experience, kailangan nyo siyang specify. Pero ito na yung resume ko ngayon. Okay, so nagpalit tayo ng branding, charot lang. Pero hindi, nagpalit ako ng kulay, why? Kasi, um, as a parang pagka-recruiter ka, mas prefer nila yung simple, pero mas malaman. Okay, mas mas ang tinitingnan nila diyan ay yung content, hindi yung design. Okay, sa resume kasi merong masyadong maganda. Okay lang naman yon if you're a social media manager, go for it. If you're a graphic designer, siyempre yan ang inyong niche, kailangan talaga medyo bongga or developer kayo, yung website ninyo kailangan talaga medyo, okey yan, 'di ba? So, pero ako, this is my resume for digital marketing, agency. So, usually kasi account manager or managerial level yung mga ina-applyan ko. So, eto yung tamang ano approach kasi simple as possible, professional as possible, ayan. Depende yan sa niche ninyo. So ano yung mga binago ko from 2017 nung nito last year lang ata 'to, 2024, hindi ko maalala. But I think, yeah, 2024, ayan. So yung headline, yung short bio, yung mga expertise, ayan, ito nilagay ko na lahat dito, lahat ng skills. Ayan, so yan dapat yung mga importante talaga. Kung ano yung mga information na alam ninyo or yung mga tools na alam ninyo, ilagay nyo. And kung mapapansin nyo sa education, college lang. College lang ang nilalagay. Huwag nyo na pong kumpletuhin yung tertiary, yung mga ganon. Hindi na po yan relevant ngayon. Tapos may mga naglalagay pa ng reference number. Hindi na po yan relevant talaga. Bihirang-bihira sa mga VA or mga nag-hire na magche-check sila ng dito ng reference, wala po masyadong background check sa VA. Kasi ang binibenta mo diyan ay skills, hindi naman chine-check kung anong klase kang employee. Pero kasi sa interview mo na rin yan madadala. Kung paano mo i-explain kung bakit ka umalis sa previous mong trabaho. Okay, so ano yung mga nilagay ko dito sa work experience, kung ano ang mga ginagawa ko diyan. Kung ano yung mga collaborate or yung mga contribution
ko sa kanila. And also, one of the technique that I actually learned during my freelancing years, I don't actually put a lot of experience. Kung ano yung relevant doon sa ina-applyan ko, minsan ina-edit ko siya. Kunyari, nag-a-apply ako as graphic design. Siyempre, yung mga companies na nag-work ako as a graphic design, yun lang din yung i-highlight ko. Okay, pero yung ilalagay ko lang talaga sa previews ko, yung pinaka-latest, even though it's not relevant, pero yung mga previews na nasa ilalim, lalo na medyo marami-rami na rin akong naging client, relevant na lang din dun sa ina-applyan ko. Pero dapat yung previews nyo, yung pinaka-last, as honest as possible. Okay, so isa yan sa mga common na questions pagka gumagawa kayo ng resume. Again, this is the sample prompt that I have created for you guys. This is a senior level creating prompts of resume. Ayan, so rewrite resume section, feel confident and results aware. And ilagay nyo yung mga bullets ng resume ninyo. One-line resume headline. Ay, ito yung headline. Okay. Yung paragraph, guys, maiikli lang ha. Kasi again, marami kayong nag-a-apply. Walang time ang mga manager, mga HR na magbasa ng mahabang resume. Yung mga importanteng details as short, as detailed as possible. Okay, so eto na yung magiging resume ninyo and then meron also cover letter. But let's just proceed with the next one. So once you have your resume, once you have your account in online jobs or any online platforms that you're gonna try, um, you can create a cover letter that connects. So ano yung cover letter? Ito yung message na sinesend ninyo sa mga client kapag nag-a-apply kayo. Okay, so let's try this here. Ayan, nag-memory full na yung aking ChatGPT. Wait lang guys. Lipat tayo sa ibang account. Napagod na siya sa akin. Puno na. Okay. Ayan. Okay. So, let's say, balik tayo dito kay Social Media Management and General VA. Go high level. Ayan. So, let's say, ito yung a-applyan ninyo. Anong una nyong gagawin kapag nag-a-apply kayo? Ang una nyong babasahin, ayan na. Okay. Ang una niyong babasahin, of course, yung job title. Siyempre yung job title, yung mga alam niyong nasa niche ninyo or yun talaga yung gusto niyong applyan. Number 2, requirement, and napakahalaga. Basahin niyo yung job description maigi. Okay? Kasi meron diyan mga job description na nakalagay ay nasa gitna ng ng job description, napakahaba ng job description, tapos sa gitna may nakalagay, if you read this carefully, add the word, why do you like butterfly? Mga random question, ibig sabihin, mini-make sure nila na binabasa mo yung job description. So, again, ang gagawin natin ay i-check natin to, paano natin to i-review. Ayan, anong time? Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. CST. So, CST is time zone. Yan po yung oras sa Amerika. Ibig sabihin, 9 a.m., make sure i-check nyo yung oras. CST to Philippine time, that's 10 p.m. 10 p.m. hanggang 7 a.m. po yan. 6 a.m. ng umaga ng Philippine time. So, you have to double check kung mamaya mag-apply kayo, hindi nyo alam yung time zone pala, complicated, no, sa schedule ninyo. Ito, so basahin nyo kung ano yung mga responsibilities, qualifications, kasi importante to, lalo na kapag interview na, basahin nyo yan ulit. Okay, and then meron silang nilagay na link. So, yung link na to, ibig sabihin dito kayo mag-a-apply. So, mas prefer nila na dito kayo mag-apply kaysa sa online jobs. So, sabi dito, complete assessment before applying. So, assessment lang pala siya. So, kailangan yung kompletuhin lahat ng assessment. I-screenshot ninyo, i-save nyo yung screenshot, at kapag nag-apply kayo,
ay ilalagay nyo yung screenshot na yun. So, ibig sabihin requirement siya. Okay? So, why join us? Be part of collaborative innovative team at Pinnacle AI. Apply now. Okay? So, how do you apply on this? Let's use my... drama. Masyadong tahimik yung Marine Garland kahit pa Sorry, pa-mute na lang po. Sino po yung... Ayan. Okay, nasa na siya? Sorry, naliligaw na tayo sa dami nating screen here. Ayan, so paste natin yung job description. Ayan, paste natin yung job description and how do you actually write a cover letter. It's here. I actually created here. Ayan, 3-paragraph cover letter. Bakit 3-paragraph? Sobrang ikli lang dapat. Pag sobrang haba, again, di po yan binabasa. Okay? So, you have to be concise. Merong mga cover letter na ina-attach nila as cover letter. Pero kasi, ang red flag sa pag-create ng cover letter na ina-attach is hindi niya siya nako-customize. So, every time na nag-a-apply kayo, dapat hindi yan template or kinaka-copy-paste. Every time na nag-a-apply kayo, you have to draft a message each application. So, hindi dapat copy-paste yan. Wala kayong template. Yung paulit-ulit yung sinasabi nyo sa pag-a-apply nyo. Guys, nagbabasa po kami. Okay, nagbabasa po ang mga manager bago po yan. Pag nakita nila, parang copy-paste to ah. So, make sure it's customized as possible. Pag may nakita kayong name, dun sa job description, include the name, hello Jerome, mga ganyan. Hi, I would like to be part of this company A. Ibig sabihin, binasa nyo talaga yung job description. Okay, write a sentence why I'm looking for a new showing growth and intention. Ayan, so pwede nyo rin yung kopyahin. Support, create syempre pagka meron kayong ganitong cheat sheet, guys, wag niyo naman i-copy paste. I-paste niyo lang yung mga relevant lang. Okay? Basahin yung maigi din yung ating ibibigay na material. Okay, so again, ito yung pwede niyong i-send. Dear Pinnacle AI, I'm excited to apply with hands-on experience and content repurposing. So nakita ninyo, yung information na feed ko kay ChatGPT ay ginamit niya dito sa ating application. Okay, so nilagay niya dito lahat ng previous na ginagawa ni Maynard. Ayan, help small brands and creators streamline kasi yan yung mga mahalaga kung ano yung previous yung ginagawa. Opportunity to work with a forward-thinking company. Siyempre, medyo bubulahin natin ang company na yan. Eto, actually, medyo mahaba na to, pero it's okay. Pero isa sa mga dapat niyong tandaan, again, don't copy-paste, read. Read and read. Okay? So, you have to make sure na baka, meron kasing tendency si AI na nag-a-add siya ng mga irrelevant or yung mga information na hindi naman pala sa inyo. Kumbaga, ano lang, pampaganda lang ng sinasabi niya, dinadagdag niya. So, you have to read and revise. Okay? Pwede kayong gumamit ng Grammarly. Grammarly is a tool na nagko-correct ng mga grammar. Actually, ano to free lang din to. So, pwede kayong gumamit ng Grammarly. Kung hindi kayo ganun ka-confident, it's okay. Pero usually, ang ginagawa ko ay i-edit ko siya dito. And then, sasabihin natin dito, make it, edit ko na yan ha. Kunyari, make it short and sound like me. Don't use parang hindi sabihin na lang natin na use simple English. Simple English, ibig sabihin baka kasi masyadong malalim. Ayan, so yung mga ganitong length, actually, ito yung isa sa mga okay. For me hindi naman sa lahat. Pero kasi mas straightforward sila sa mga ina-applyan nila and kung ano yung i-paste ninyo after this,
you have to link the resume in the Google Drive. Make sure it's viewable or editable access. Sorry, viewable access with view access. And yung mga portfolio ninyo kung meron man, ilagay nyo rin yan sa baba. Okay? Again, ganyan po ang tamang pag-a-apply, okay? So, wag po tayong mag-copy-paste, wag tayong gumawa ng template na cover letter, wag po tayong rely lang sa AI. It can help you, but at the same time, help yourself. Okay, help yourself na make sure nyo na yung sinasabi nyo or sinisend nyo sa bawat application nyo is kayo. Okay, yun talaga yung personality nyo or yun talaga yung gusto nyong iparating. If meron kayong information na gustong idagdag, ask AI to actually help you kung paano nyo ipoposition yan sa sentence, ganyan. Pero again, you have to edit it and make sure that you use your own words sa ibang mga application. So yes, isi-send po natin tong cheat sheet na to. Ginawa ko talaga to para sa meeting na to. Wala akong masyadong preparation na ginawa. So ito lang ang ating ginawa. And meron din ditong mga Canva layouts. Ito yung mga high converting na mga layouts na napili ko na for me, makakatulong sa inyo. Ayan, ito yung mga templates. Ayan, so simple lang, 'di ba? Very readable. Again, pwede niyo naman i-customize yung kulay niyan. Depende sa branding ninyo. Kung meron kayong logo, nakikita ko yung iba gumagawa sila ng logo, which is okay. Maganda rin po 'yan na gumagawa kayo ng sarili niyong pangalan, sarili niyong brand. Ayan, so maganda po 'yan. So meron din tayong mga template dito. Alam ko mga premium 'to. So kung hindi niyo ma-access, again, reach out. I-assist po natin 'yan. So meron naman akong naka-premium naman ako, so pwede kong i-share 'yan sa inyo para ma-copy ninyo for free. Okay, so let's go back to our presentation. Masyado na ata akong nag-enjoy sa ating demo, 'no? So balik tayo ng konti. Again, sa pagre-rate natin ng cover letter, you make sure you greet, you state your interest for the job. Dapat nagma-match yung needs nila sa skills mo. So, isa din to sa mga technique, guys. Sa job description nila, make sure na i-mention nyo din yan sa application nyo. Let's say, sabihin niya, must have experience in Notion. Let's say you have experience with Notion. You have to make sure you include that. Kasi minsan, yun talaga yung pinaka-criteria nila. Sa paghahanap ng mga applicants or kailangan nyo i-make sure na ma-mention nyo rin sa cover letter ninyo yung mga job description na kaya nyo ma-contribute sa kanila or makatulong or kaya nyo talaga siyang panindigan. Okay? So don't mention anything na sa cover letter ninyo na I'm not really familiar with this. Huwag kayong gagawa nun. Highlight what you can, highlight your strong assets there, highlight your strength. Sa interview nyo na lang siya sabihin kapag hindi nyo alam. Okay, so sa cover letter ninyo, make sure you have to provide a good impression pero at the same time as honest and simple as possible. Okay? Huwag naman tayong fake it until you make it. Guys, hindi po yan applicable dito, okay? Kasi ang binabayaran po sa inyo dyan ay skills. Next. Ayan, yung portfolio naman. Sa paggawa ng portfolio, actually, I'm thinking if I'm gonna create a different training for this kasi medyo mahaba na po tayo, guys. 6:12 na, no? Ang portfolio kasi ay pwede rin tayong gumamit ng Canva. Kapag wala kayong experience pwede kayong gumawa ng mock-up portfolio. So, ang tawag po natin dyan is hindi naman siya totally fake, pero it's like a practice portfolio. Just to make sure you show it to your client na kaya mo. Even though I don't have experience, nagawa ko nga eh. 'Di ba? So, ayan yung isa. Yung admin task, sample calendar spreadsheet, email template. Ibig sabihin po niyan, let's say, nagtetrelo kayo, kung gaano kayo ka-organize, provide kayo ng mga screenshot kung paano nyo ino-organize yung sarili nyo gawa for the admin roles. Okay? So, short video and audio intro.
So, isa po yan sa mga sinesend ko. Sinesend ko yan. Nagsasend ako ng audio, intro, nagre-record ako, and then, minsan kasi nagre-record din sila ng video. Pero most of the time, audio lang. Kasi sometimes they wanna hear your voice, they wanna know who you are kasi para din marinig nila. Kasi pag naririnig mo, parang confident na yan minsan, di ba? Or na-feel na nila how confident you are or how capable you are. Depende yan sa video or sa audio na i-send nyo. Sa portfolio, I think napakita ko na yung sample ko dyan. Guys, nakita nyo na open book na ako ha. Sobrang kitang-kita nyo na yung pinagagawa ko sa buhay. Okay, sample portfolio 2023 to. You can use this Zen.com. This is actually a PDF lang. So, ginawa ko to sa Canva, tapos in-upload ko siya sa Zen.com para lang siya maging flipbook. So, para lang siya mag-flip. Ayan, parang ano lang yan. Kasi instead na isi-send mo siya as PDF, isi-send mo lang siya as link. So, para na rin siyang website mo. 'Di ba? So, yung portfolio mo, pwede mo yan ilagay dito sa link na yan. So, I think lalagay ko na lang din to sa cheat sheet para din magamit ninyo. So, pwede kayong gumawa ng portfolio as PDF in Canva or other format. And then, export nyo siya lahat ng pages. Tapos, import nyo dito sa hazen.com and then, ayan, gagawa na siya ng libro. So, ito yung ginagamit ko for digital marketing. Actually, hindi ko pa 'to na-optimize masyado, iilan lang yung mga nasendan ko neto. And yun lang mga nanghihingi ng portfolio, okay? So, ayan. So, ano ba yung mga nilagay ko dito? So, yung mga case studies, of course, yung mga website na tinulungan ko or yung mga responsibilities. Ayan. So, dahil nga manager ang aking role, inisa-isa ko ang mga roles ng aking mga coordinates, yung mga tao ko sa baba, kung ano yung mga ginawa nila to help it to be successful. Ayan. So, ito rin naman sa social media, sa PPC. Nilagay ko rin mga screenshot. Again, screenshot lang ay okay. Huwag naman kayong OA na ilalagay nyo lahat pati video. Okay, screenshot is okay. Free lang po itong resources, ha? Okay, so branding samples, ito yung mga sample lang na ginawa ko. Ito, hindi ko talaga to brand. Ginawa ko lang talaga siya. So, ito, hindi ko rin to brand. Ginawa ko lang talaga siya for my portfolio. Ito, naging client ko talaga yan or tinulungan ko talaga yan. Ito, client talaga yan. So, ito din, client talaga yan. So, may mga part dito na, of course, just to highlight that I can create brands portfolio, I created some mock-ups. Okay? And you can also feel free to use ChatGPT. Basta, wag masyadong malalim. Okay? Simple lang. Just sa mga sample testimonials. And don't forget the contact information on the end. Para pwede nila kayong kontakin. Especially sa mga online. So, dahil wala ng Skype, lagay nyo na lang ang inyong email. Okay? Or WhatsApp. WhatsApp kasi ang medyo familiar sa mga clients. Telegram, guys. Wag Telegram, ha? Okay, so meron pa tayong, I think, questions. Ayan, open tayo ng Kyle. Pili ka ng mga may questions. Mag-raise po kayo ng hand. Diyan. Guys, one question at a time, ha? Parang give chance naman tayo sa iba din. Ayan, Siyempre, si Ma'am Lizelle ata may... Hi, Lizelle. Good morning. Good evening. Yes, question. Paon na lang po yung mic, Ma'am Lizelle. Thank you. May question. Pa-unmute na lang. Ayan. Okay, I think, ayan, hindi pa siya makapag-unmute. Meron pa bang may tanong? Other question? Okay, sa comment section, I'm wondering if it's okay to use interview AI sa mga client interview para makuha yung job na gusto mo. Actually, it's okay. It's okay to use AI as long as you feed the AI. Kasi nga, pagka binigyan mo si AI ng mga prompts na general information, nagiging OA yung sagot niya or sobrang layo ng sagot niya. So, you have to introduce yourself para kapag tinulungan ka na ni AI,
alam niya talaga kung paano sasagutin the way you want to answer it. Okay? Yes, it's okay, and you can use some of the AI tools. And again, I promote AI kasi I actually use it every day in any work I do. But I just need to master it. May mga AI course na rin tayo on how you actually can utilize it properly. Naka-park na question. Ayan na. Naku, di ko na. Sobrang dami. Wait lang, sorry. Nawala na. Nawala. Okay. Guys, question. Nawala yung pinindot ko sa comment. Biglang natabunan. Address verification per proofing. Pwede po ba iba yung address sa valid ID ka renting? Yes. As long as yung pwedeng, actually, kung meron kayong credit card or PLDT, or kaapelido nyo yung billing address, pwede po yan. Mostly po ba sa graphic designer WordPress na ginagamit or may gumagamit din po ng Viacode for designing a website? Depende po yan sa inyong language or develop web language. Meron po kasi tayong tinatawag na language dyan. So, merong mga WordPress developer. Pero kung graphic designer ka, hindi naman siya, medyo malayo siya sa web. Ang graphic designer, hindi siya technically connected siya sa WordPress. Pwede kayong gumamit ng Canva links lang for graphic. Pwede nyo po yan i-share sa mga client ninyo kung wala kayong WordPress. Pwede na po mag-start apply if admin tasks pa lang natutunan. Yes. Actually, nung nagte-training ako or nag-coaching ako, back 2017, 2 training sessions or parang 1 month lang din akong nag-attend ng mga ganito, and then habang naka-attend ako, nagta-try na akong mag-send ng application. Pero guys, I just wanna remind everyone na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi I have received a lot of testimonial na ilang months na ako nag-a-apply pero wala pa rin akong client na nakukuha or wala pa rin talaga. Gano'n po kasi talaga. Pero again, you can ask for help. Meron po tayong Discord. Baka po meron talagang something na kailangan i-optimize or meron po talagang kailangan i-improve sa inyong maybe sa interview, maybe sa cover letter ninyo, or maybe sa resume ninyo. 'Di ba? Customer service is all this customer service representative is almost the same description po ba with executive? Hindi po. So let's pakita tayo ng sample ng executive admin. Okay, so qualification, proficiency in Google Workspace, experience in Heyday CRM, major plus, pero pag ganyan, hindi naman siya required. Familiarity with email marketing platforms. Ayan, sinasabi natin, familiarity. Excellent written and verbal communication skills. Detail-oriented, highly organized, proactive. Ayan, so responsibilities, monitor and manage all inbound email communications. Kasi ang customer service, ang common misconception ng customer service is calls. So, hindi po lahat ay nagre-require ng calls. So, katulad dito, ang required niya lang is email communication. So, let's say may mga inquiry, mga client complaint via email, kayo po yung nagre-reply niyan. Okay, potential partner inquiries are followed up. Ayan. So, ito yung mga sample na description ng executive admin. So, iba-iba siya, depende sa niche or depende sa nag-post. So, you just have to read it. Okay, so, hindi po siya pareho ng BPO at some level. Meron po talagang mga nagko-calls, but you can actually put it here as inbound call. Ayan. Okay, inbound sales call center manager. So, iba po talaga siya. Sales agent. Ayan po yung mga related sa pag-BPO. Okay? Executive admin is actually different. Ayan, paano po mapapayas ang isang client during the interview ng walang relevant experience? It's with how you present yourself.
Okay, so I think I'm gonna proceed, no? Medyo short time na lang din tayo. So online etiquette and red flags. So red flags sa mga client. Asking to switch platform sa Telegram. Ayan, ito po yung common scammers platform, Telegram. So pagka sinabi nila, ay dito tayo mag-usap sa Telegram, tapos iba na yung ino-offer sa'yo. Scam yan. Okay? Red flag po yan. Pero ako, may experience ako na talagang client ko for the longest time. I think 3 years ako sa kanila. Telegram kami nag-uusap. So, depende po talaga kung ano yung intention nila to you. Pero make sure to close the deal via email or within the online jobs platform. So may messaging platform po yan sa bawat platform or sa bawat job platform. Vague or unclear instruction. Ayan, so medyo yung mga nagpapasample, medyo red flag po yan. Nasabihin sa'yo, ay sample work ka nga. Medyo red flag po yan kasi may mga client na nagpapasample work sa madaming VA para matapos niya yung project niya. Common na common po yan sa mga website developer. Pinag-uusapan namin yan kanina na nagpapasample work siya sa iba't ibang developer hanggang nabuo na yung website kakasample work niya. So, medyo ano po yan, as much as possible, provide your portfolio na lang or ask for any minimal fee kapag meron siyang papagawang sample work. Too many demands without clarity on pay. Okay, so make sure na kapag ka nagko-close kayo ng deal, alam nyo yung pay. Kasi minsan may mga client na, okay, sige, hard ka na, ganito, ganyan. Pero hindi mo alam kung magkano. Magkano ba yung na-close na to? Magkano yung rate ko? Magkano yung sahod ko? Huwag kayong mahiya. During the interview, you can ask that. Parang sasabihin sa'yo, usual naman yan, do you have any questions? Pag may mga ganun na, at hindi nyo na pag-usapan yung pay, you can ask. May I know, may I know what, what is your offer? Parang ganyan, di ba? So, you can actually be honest as possible sa mga ganyan. So, as a VA, ano naman ang mga etiquette? Be professional in replies. Okay, kahit Pilipino yung kausap mo, let's say Pilipino siya, wag namang, "Hi po, sana po ano niyo po ako, ma-consider niyo po ako." Wag po tayong ganyan, be professional, okay? Kasi mas kino-consider nila yung kayang mag-present ng maayos as possible. "Hello po," mga ganyan 'no? Pero kung casual talk naman via Messenger or other platforms, it's okay kung gano'n kayo kausapin. Pero kung ni-interview kayo or nasa process kayo ng pagbibigay ng mga information, be professional at kailangan niyo po mag-reply within 24 hours. Yan po, mahalaga po yan. And then, respect time zones and boundaries. Guys, again, nilalagay nila minsan yung mga time zones nila. Huwag niyo naman silang pilitin mag-reply ng gabing-gabi na. Okay, antayin niyo or kayo yung mag-adjust ng oras nila kasi mahalaga po yan. Okay, common interview questions. Common interview questions, tell me about yourself. Guys, pag nagte-tell me about yourself, huwag niyo na pong i-include kung anong natapos niyo. Ay, pwede naman. Parang, hello, I'm ganto ganyan, I graduated ganto ganyan. Pero huwag niyo na i-elaborate pa. Parang, I'm 28 years old, mga ganyan pa. Meron pa kang, I live in the ganto-ganto Philippines. No. When you tell something about yourself, you direct to the point na kayo. State your name, state your past experience or your degree if that does that matter, ganyan, and then your contribution, what you can contribute to the team. Okay, so ang lagi kong intro is I worked as a digital marketing advisor for 9 years now. And yun, ganun dapat kayo mag-introduce ng sarili ninyo, diretso na. Okay, wala nang masyadong paligoy-ligoy kasi yan yung first impression nyo sa kanila. What tools have you used? Medyo hapyawan nyo na yan sa pag-tell me about yourself. I am proficient in Notion. I am proficient in Adobe Photoshop. I am also a graphic designer. I can do website development. Yan, sabihin nyo na lahat yan sa una pa lang. How do you manage your time? Importante po yan sa kanila dahil marami pong mga VA na nag-ghost. Kung ang mga recruiters ay medyo maraming applicants everyday, pero meron din pong mga VA na binigyan na sila ng opportunity, pero ghost ka dahil
hindi nila kaya yung time. So, if you're applying for US time, of course, US time ang ifo-follow ninyo. If you're applying for UK or United Kingdom clients, usually ang time nila nag-start ng 4 p.m. onwards. Pag Australian din, na ganun din, same, halos same ang time zone nila sa UK. So, make sure that you actually can commit dun sa time nila and how you can actually handle your time. Separate your work to your personal life. Huwag naman masyado kayo magpadadahilan, ay nag-aalaga po kasi ako ng anak ko. So, if you're really trying to get that client, you have to adjust at first and make them understand later on na kapag na-hire na kayo, make them understand of your current situation, what you have, but not to the extent na sila yung mag-a-adjust sa'yo. Okay? You have to adjust dun sa kanilang process, sa kanilang setting. So, why should we choose you? Importante yan. You have to be confident with what you can offer. Dito sa why should we choose you, usually ang gusto kong marinig dyan ay yung mga bagay na nasa job description. Kunyari sabihin, why should we choose you? Sabihin ko, I saw in the job description that you're looking for someone that is proficient in Notion. And I believe I can be that person because I've been using Notion for ganitong years and I can contribute to the team and I can help with the SOP and the process and all. And I can help train other people as well if that, yun. Ibig sabihin, plus yun sa kanila. Ibig sabihin, you're using the tools that they're using and you can actually be coached as well. So, importante po sa mga client na alam mo na yung mga tools or familiar ka na sa mga tools na ginagamit nila. Kasi again, in VA, not all clients will provide training. Kapag ka nag-hire ka na, salang ka na. Okay, sasabihin lang nila, okay, can you do this? Wala na pong ano yan, masyadong explanation. You can ask questions pero dapat pakita mo sa kanila na kaya mo siya dahil sinabi mong alam mo yan. Ganun po, okay? Action plan. Okay, so for this week, guys, again, meron po tayong portfolio critics sa ating Discord. What I expect is actually set up your freelancing profile, write your bio and resume, create your first portfolio, yan po. So kung again yung mga nag-a-attend, yung mga pumupunta dito, hindi naman po tayo nag-aano, pero effort niyo po kasi yan. If you don't show up, if you don't do it for yourself, pero bakit kayo nagagalit kung wala kayong makuhang client, kung ayaw niyo namang kumilos? Okay, so hindi naman ano, pero ganun talaga guys. Kailangan yung sipagan, kailangan yung mag-exert ng effort kasi para yan sa inyo. So, learn the red flags, practice re-interview answer, and set up your payment method. And then download your free resources. Okay, so yung mga free resources, bibigay po natin yan after the meeting. Meron po tayong Portfolio Critic Discord channel and nasa Voice po kami. Halos everyday nasa Voice kami. Pwede kayong mag-join sa aming discussion. Minsan nagkukwentuhan lang kami doon. If you can ask question, you can ask, pwede po bang pa-check na itong resume ko? Pwede po bang pa-help ng ganito? Nasa Discord po. Guys, huwag niyo po ako i-PM sa Messenger. Medyo ano na po ang aking Messenger. Di ko na po nakikita ang message ng nanay ko. Natatabunan na. Okay, so guys, this is the action plan, and I hope that everyone will be motivated enough to create your own journey sa VA, sa pag-VA, and I hope na makapag-start na kayo mag-land ng client and yan, sipagan lang po natin and again, effort niyo po yan. Okay, so additional. Guys, eto naman, since this is a free community, pero of course, we're actually paying for some of the stuff, pero yung mock interview call access. So, magkakaroon po tayo ng mock interview, pero limited slots lang po. So, sa lahat po ng bumili ng digital products namin, bibigyan po namin kayo ng chance na magkaroon ng mock interview. So, ako po ang magiging interviewer. At after the interview, bibigyan kita ng critic para kung paano mo ba mai-improve ang pagsagot, ano ang hindi mo dapat sinagot, ano ang kailangan mong i-improve. Pero medyo limited lang din po ito sa mga digital product, yung mga
nag-purchase po ng aming digital products. And ito po yung mga niche na ating gagawing mock interview: executive admin, social media manager, and website design. Again, sa mga bumili ng digital products. And also, I just wanna announce, no, um, since after 1 month, we will be having a targeted niche little courses. So this is to offer for affordable, very affordable price. Kasi yung ibang mga coaching ngayon ay nagre-range ng 1,500 to 7,000 per course. But I would like to offer this one of our first premium course, which is email marketing. I handle a digital marketing in USA, specifically in Miami. I am an account manager for 20 brands for 20 brands in the USA. So I actually handle copywriter, designer, and all. So I would like to offer this introductory price of 149 for early bird. So until August 2 lang po ito. Again, this is what you can learn. As you can see here, this is, nilagay ko na nga yung mga actual ng emails. Ito yung mga emails na ginagawa namin. This is an email marketing. So setup and integration, creating effective flows, designing campaigns and segments. So I would like to show what we can have in here. Wait lang, ha? So again, for early bird lang po ito. After August 2, it will be 249. And if you avail this, you can also be part of our mock calls interview para din po makatulong sa inyo. So I would like to show you our email marketing designs. Okay, sa mga nagda-doubt dyan, baka sabihin, ay, Keme lang yan. Ano ba naman tong, ano na to? Okay, so nag-handle po talaga ako. Ayan, ito lang yung mga inopen ko, pero marami pa po akong hawak na mga clients, no? So, okay, so ayan, ito yung isa sa mga tuturo natin: abandon flow, browse flow, checkout, yung mga ganyan, mga designs. Ayan, so as you can see, ako ang nag-a-approve niyan. Ayan, ito ang aking mga design. Move to the left, try to make it bigger. Okay, ako ang mga nagki-critic ng kanilang design and copy. Ako rin ang a-approve if ready na yan to present to the client. And yan po ang ating matututunan if you avail our first premium course, which is the email marketing, only for 149. I guess, again, live demo po ito. So you will actually have, I will show you how it is organized, how it is created, ano yung mga dapat nyong tandaan, or segmentation, email list, and all. And this is actually what we do in the process of a digital agency. Okay, so ayan po ang ating first. And also sa mga gusto pa mag-avail ng digital products natin, again, available pa rin po yan, 149. And then bundle for 249. Guys, again, hindi po kami, ang goal po namin dito is to help community. Pero again, we have mentors and moderators, and I actually a lot of time here. So yun lang po ang magiging little help din po namin yan para sa mga mentors and moderators to pay for the tools and all that we teach. And hindi lang po email marketing ang aming i-open. We will also provide other little courses like Figma, Notion, Canva, yung mga specific tools. And if you have any suggestions for any tools that you would like, let us know so we can actually have that on our yeah. Okay, so I think that's all. That's all that I have. And again, we can accommodate some of the last question. Firesgi, am I pronouncing your name properly? Do you have question? You're raising your hand. Hello? Hi. Medyo hindi ko maintindihan ng iyong sinasabi kasi parang choppy ka.
Hello? Yes po? Di ko talaga marinig. Sorry, Kyle, naririnig mo ba? Medyo choppy, nagka-cut off po Oo nga. yung line. If send mo na lang din sa chat, kasi ano. Anyway, kung sino pa pong gusto magtanong, I'm gonna give 2 minutes or 2 questions, yan. So gustong magtanong, wait lang po. Okay, so I'm gonna send the link for digital products. So for digital products, ito po yung form. Okay, so for the early birds for the email marketing, no, we're just gonna announce the forms there. Based po sa experience nyo, when is the best time to apply for all OLJ? So, best time to apply is Eastern time. I actually apply from 9 p.m. to 12 a.m. Kasi yan po yung mga gising sila. So, you have a higher chance na ikaw yung una nilang mababasa. Kasi yan yung part na online sila. Mas okay po ba na mag-focus sa copywriting? Copywriting, actually, copywriting is nowadays medyo part na siya ng ibang niche. So sa social media management, you should also possess copywriting skills. Sa email marketing, you should also possess copywriting skills. Pwede po siyang mag-focus kayo sa copywriting, pero kasi copywriting is always changing yan eh. So you can improve as time goes by. I think you should focus on specific tools instead. Miss Paano May po nagre-raisan pa. Sorry. Yes. Sino? Anong pangalan? Sorry. Liziel, kanina pa siya eh. Bale nag-raisan ulit siya. And then, Liziel, pwede ka okay na lang, mag-unmute. unmute po. Currently Ayan. freelancing sa manga app company. I mostly do some of the admin tasks, but a bit of social media content, and I use Canva most of the time. Ano po kaya ang magiging niche ko? JL, I think your niche is actually social media management. You can also be a graphic designer, and you can also be an executive. Paano pa mako-confirm if legit po yung client sa online job? You can actually confirm it via, I think meron kang sinishare, Kyle, if I forget the link, kung saan mo ma-verify yung mga accounts nila. Kyle will share the link kung paano nyo ma-verify kung legit yung mga clients na nagre-reach out sa inyo. Meron siya sa ilalim yung tinatawag na employer search. So makikita nyo doon kung paid si client. So dapat ang kukunin yung mga kliyente is yung paid kasi pwede nyo siya i-dispute sa support ng online jobs page. Saan dito, Kyle? Sorry. Employer Eto. search na. Employer Okay. search sa baba. Yan. Ayan. So, employer search. Dito nyo ilalagay yung email or name. Dapat paying sila. So, dapat verified sila sa online jobs to make sure that they're actually a legit employer. Ano po best niche kagaya ko na fast food and factory worker ang previous work experience? I would suggest that you focus on executive admin muna and then try to check other tools such as Canva, like the basic tools muna. And then if you're familiarized with them, then magkaroon ka na ng targeted niche, no? Pero start with the basic and then explore from there. Ano po bang independent contractor? Legit po ang live ops? Hold on. Independent contractor, it means na you're actually working for them as an independent, no? Hindi ka employee. So, ibig sabihin, wala kang benefits, wala kang paid leave. You're an independent contractor. Yung contract mo is as a freelancer. So, yan ang ibig sabihin ng independent contractor.
Paano po pataasin ang ID proof sa online jobs? Kailangan po i-verify. So yung, nasaan na ba yun? Okay, so pag-verify ng account, ito, kailangan nyo ng government ID, mag-send kayo ng address verification and mobile number. Tataas po ang ID nyo dyan. Ayan, madami tayong tanong, no? Currently working as a data analyst for hotels, what are the niches that can apply to? Okay, for data analyst for hotels, you can apply to executive admin for hotels. Marami po yan. Mga event coordinators, mga receptionist, we call that receptionist. So, pwede niyo po yung i-try, Siege. Ayan. Ano pong niche if I already work as a marketing, admin, executive assistant for 20 years ng isang, wow, real estate developer, is this local? But if you're actually have worked with this kind of company, actually you have a lot of edge na. So you can actually apply for a managerial if you can for marketing. And you can also be an executive admin. And if real estate, marami po talagang company na nag-hire ngayon, especially for real estate. Yung marami ng experience, or syempre may mga real estate terms din tayo na hindi ganun ka-familiar sa mga normal peeps dyan. So you can be like that. Wala. And advice po kung anong niche ang iti-take na kagaya ko na introvert, not into calls po. There's a lot of niche na for introvert. I'm also an introvert. So I started as a website assistant and executive admin. So most of the time naman ay emails lang yan. Mga admin task lang yan. So hindi mo kailangan magsalita ng magsalita. Ayun, Okay. may ibang nagre-raise si Ayan, sino? ano ba? I am Sim. And then Sim I am Sim. I am mismo. mismo. Si Miss Maden ba? Maden. Ayan. Paki-unmute na lang po yung mic. Sa mga nagre-raise hand. Wala ata. Ayaw Okay. nila. Gusto lang nila sa chat. Mga shy type Shy sila. type sila. Ay, si Catherine Bago. Okay, hi Paki-unmute po, Miss Catherine. Catherine. Unmute na lang po. Hello po. Yes po. Ma'am, I just wanted to ask po sana kasi I don't have experience in VA or any online jobs, but I do have experience po in BPO voice. Ano po kaya yung pwede ko pong applyan saka po yung niche? Mhm. Actually, for BPO, again, I have mentioned this, nagaling din ako ng BPO. Nag-start ako ng BPO. Start ako BPO and then nag-transition ako to VA as an executive admin or virtual assistant talaga. So, I think I'm gonna give away the list of the niche nung week 1 natin. Kasi marami ditong hindi naka-attend ng week 1, marami ditong from our TikTok, no? So, ito yung mga niche, just to a quick recap lang. Nasaan na siya? Ayan, admin, executive assistant, this is good for transition, niche. Sa mga galing sa BPO or galing sa mga ibang career, you can start working as an admin. Again, ang disadvantage lang po kasi kapag nagta-transition, just wanna be transparent, no? Kapag nagta-transition, most of them are actually executive assistant niche. So, ang nangyayari is dumadami kayo. Nagkakaroon ng mass competition. At doon nagkakaroon ng hirap sa pag-a-apply kasi marami nang masyado, hindi na, parang marami na kayong kalaban, ganyan. So, pero ito ang ating good starting point. Pero I would advise sa mga nagta-transition to actually look for specific targeted
niche. Kasi pag targeted po ang inyong niche, mas less competition at mas malaki ang chance ninyo. If I say targeted, let's say social media, e-commerce, um, let's say content creation, yan, yung mga podcast support or VA support, real estate, kung mga real estate kayo, mga targeted po yan. Email marketing is one of the in-demand nowadays. And graphic design, yan po, mga targeted po yan. Ibig sabihin po ng targeted niche or specific niche, you are mastering one tool, one craft, or one skills. Kasi for general VA kasi mostly admin task yan. So random yung mga ina-assign sa inyo, gumawa ka ng ganitong contract, gumawa ka ng ganito. So wala po siyang masyadong skills na kailangan aside from the other targeted or except sa mga targeted na mga niche, which is graphic design and other targeted niche natin dito. WordPress is also one of the in-demand. And ito yung mga online course and also bookkeeping. So, ayan. So, I hope na kapag give tayo ng little information that we can help you. No? I can see here, Maden. I think this will be our last question since medyo tumagal na tayo. Maden, Labitigan. You have question? Ayan. So, I think, ayan, hindi na siya nakapag-log. Guys, sa mga gusto pang magtanong, please proceed to our Discord. We will be on standby on Discord. May mga tanong kayo, magre-reply po kami sa Discord. Ako especially stay po ako sa Discord after this call. So you can actually ask questions there. Type it if you don't want to talk. Ayan, so medyo matagal na rin po kasi tayo. So, baka merong mga busy, yan. So, yung mga free resources, isi-send po natin yan via email, lahat po na nag-fill out ng forms. And if you want to avail our premium course and also the digital products, we will also announce that on our Messenger, and Discord. So again, if you need help sa inyong paggawa ng resume, paggawa ng portfolio, paggawa ng mga online platforms, let us help you. So again, free po ito and no membership fee. We value friendship and community. So, diyan po ang aming goal. And sa mga Caviteños dyan, maybe we can set up some, face-to-face conversation. Maybe anytime soon sa mga gustong mag-meet dyan. Siyempre, guys, coffee and group meeting ha. Cavite po, taga-Gentry po ako, malapit sa Imus. So, hindi po to open-minded. Wala po akong networking. So, mga coffee dates, yan, mga coffee group meetings, pwede po ako dyan. So, mag-set po tayo niyan sa mga Caviteño and pwede niyo po akong tanongin. Personally, syempre, business talk pa rin tayo, career talk pa rin tayo. Doon tayo sa mga may gusto ng growth and gustong mag-move forward sa ganitang industry. Okay, guys. Hi sa mga taga-Bacoor, Imus. Imus lang din po ako. Malapit lang po ako sa inyo. Merry Chris. Ayan na. Wag niyo po akong huntingin, ha? Set up po tayo niyan. Set up po natin yan. And hopefully, we can build the friendship, build the network, build the community, and help each other. So again, I'm Angela again from AVA Core. Thank you so much for attending today. And I just want to ask for last time, mag-picture po tayo kung sino po yung pang-post ko lang, parang flex. Flex. Charot lang. So, meron po tayo ngayong 146 na attendees. Open cam naman po kayo dyan para makapag-take tayo ng pictures. Hi, Catherine! Ayan. So, let's just switch, no? Hi, Jennifer. Hi, Rochelle. Hi, Ree. Hi, Ralph. Hi, Maya. Okay, tatry ko yung screenshot lahat ha. Wait lang po. Hi, Jane.
Okay. Sorry na medyo tumagal tayo ngayon. Nag-enjoy tayo sa ating kwentuhan. But I hope that you have learned a lot from us and we're looking forward na maging successful din kayo sa pag-VVA. So, Prince, okay, page 1. Page 1. Okay. Ayan, nagpakita si Kyle. Next week, guys, si Kyle naman na magtuturo ha, WordPress. Huwag kayong mawawala, free lang yan. Ako. Yung mga aspiring website developer Shisha natin ball. dyan. Yun, no? Mga aspiring website developers natin yan. In demand po ang ating WordPress, no? Hi, Gemma, Aba, Keen, Barry. Hello po sa inyo. Thank you po sa pag-attend today. Hi, JL. JL Marchan. Sorry, ni-screenshot ko para meron akong remembrance. Marinette, Rhea, and Andrea, hello po sa inyo. Yes po, naka-record po tayo. Medyo late nga lang namin na-start ang recording, kaya pala ako tinatawagan ni Kyle. Late na pala na-record. Sorry naman. Pero again, nasa Discord naman po tayo for any questions. Ayan, hi Marie! Sa mga students po natin dyan, guys, mag-start po tayo ng parang kung hindi man kayo makakapag-start na makapag-apply or mga planong mag-working students, ayan, so I highly advise na mag-try din kayong mag-upskills while you're young. And, ayan, Chiwi, Jerome, hello po sa inyo. Ayan. Ayan si Jerome, nakita ko na. Kala ko kasi nag-camouflage ka sa eh. Nag-camouflage ka sa background mo eh. Hi, Maita. Ayan, hi Nina, Roxanne Joy, Maria Carlina. Hello sa inyo. She and Roseanne. Roseanne, sorry, ano ba yan? Ruth, hi Miss Ruth! I can see your message na nanonood ka ng ating recording. Thank you po. Hi Christine, hi Maria Denise. Ayan, Angel Perez. Ayan si Bok. Hi Robert. Magpakita ka, Robert Lim. Bakit noo lang ang pinapakita mo? Ayan, isa po yan sa aking mentor nung nasa BPO po ako. Ayan po ang aming Excel master. Hi Jessa. Hello po, hi Jessa. Tony G. And Rebecca and Celeste J. Marian Carino, hello po. Ayan, so na-reach ko na ang dulo. Bakit maganda yung screenshot nung kay Kyle? Bakit ganun? Bakit sa akin hindi? Palakihin mo yung sa gallery. Eto pala, nakakainis naman. Sa view. Ayan pala ang ating, sige, mag-group picture tayo. Okay guys, available kami sa Discord ha. Message nyo lang kami sa Discord. Be active Join kayo on sa Discord. voice. Ayan, oo. Oo. Ang madalas dyan si Kyle. Madalas siyang nakikipagtsikahan. Marami na kaming nakilalang mga members dito dahil lang nakikipagkwentuhan sa amin sa voice. Okay, I think that will sum up our meeting today. Sorry na kung na-take too much of your time. I hope you have learned a lot from us and we hope that we can also help you moving forward. Start client hunting, no? Sana makalan kayo ng client before the end of the month or after our free training. And we hope that we can also provide additional free little courses which is also for free, no? And we will also post some premium, just affordable for some of the courses that we will offer, So, medyo umiikot-ikot na ako. Again, guys, thank you so much. Have a great weekend. Sana mag-enjoy kayo, magkape Thank you kayo. po. Ayan. Bye. Send po natin ang mga resources. Bye! Salamat Bye, guys. See you next Thank week. you. See you next week! Bye-bye. Thank you guys. See you. Thank you. Thank you po.